hapon po sa ating lahat at bago po tayo magpatuloy, pakinggan po muna natin ang awit. Na makapangyarihan sa lahat, naririto po kami muli, patuloy na lumalapit at dumaraing po sa inyong kabanal-banalang harapan. Pagindapatin mo nga po ang aming mga puso sa puso mo upang makapanilbihan po kami sa iyo ng may katapatan at kabanalan. Aming Ama, salamat po sa hapong ito na binigyan mo kami ng pagkakataon upang patuloy po na makipag-ugnayan sa iyo, upang patuloy na dumulog sa iyo, aming Diyos. Hayaan mo lamang, aming Ama, na sa patuloy po na aming pag-aaral ay yung mga salita, magbukas po kayo ng puso at isipan ng lahat na makakapakinig, upang ang Ama, makuha po namin at makita po namin, O Diyos, at maisabuhay po ng bawat isa sa amin ang iyong mensahe. Patuloy po namin inaanyayaan ang banal na Espiritu na siyang patuloy na kumilos, magpaunawa at siyang magturo sa buhay ng bawat isa. Ilagay mo po sa iyong makapangyarihang kamay ang gawain ito, at habang kami ay nag-aaral ang iyong mga salita, hayaan mo na maramdaman, madama ng bawat isa sa amin ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian. Salamat po sa iyo, aming Diyos. Pinupuri ka namin, aming Ama. Pinasasalamatan ka po namin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. 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 At muli po, ayun, ang ganda ho ng awit, dahil tayo po ngayon ay Mighty Prevailing Prayer. Tuwing Biyernes po ito ay ating tinatalakay. At dinadala natin sa Diyos yung ating mga hinaing, yung ating mga kahilingan, yung ating mga prayer request ay dinadala po natin sa Kanya tuwing Biyernes po. Subalit ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang panalangin sa bawat oras, sa bawat minuto habang tayo ay nasa loob ng ating mga tahanan. Subalit pagdating ng ganitong araw at oras ay naririto po tayo, sama-sama tayo upang patuloy na idulog sa Kanya, idulog sa Diyos ang lahat ng ating mga hinaing, ang lahat ng ating mga dalangin, at sabay-sabay po natin na inilalagay ito sa Kanyang makapangyarihang kamay. Subalit bago po tayo dumako sa ating panalangin, ay hayaan po muna natin na meron po tayong tatalakayin na ilang kataga sa banal na kasulatan. Ito po ay matatagpuan natin sa aklat po ng Exodus chapter 14 from verse 13 hanggang 16 po ito. At ang sabi po rito, ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang pagtawid sa dagat. Exodus chapter 14 from verse 13 hanggang 16. Ang sabi po rito, and Moses said to the people, fear not. Ayan, napagkukwentuhan nyo yan kanina. Kita mo, nagkakaisang espiritu. Ulitin ko po, verse 13, and Moses said to the people, fear not.
stand firm and see the salvation of the Lord, which He will work for you today. Nakuha niyo po? For the Egyptians whom you see today, you shall never be seen again. Di nyo na sila makikita pang muli. Verse 14, the Lord will fight for you, and you have only to be silent. Ayan po yun. Verse 15, the Lord said to Moses, why do you cry to me? Tell the people of Israel, go forward, lift your staff and strength out your hand over the sea and divided it, that the people of Israel may go through a dry ground. Ito yung lupa. Sila po ay dadaan sa tuyong lupa. Sumagot si Moses, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot, tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Egyptiong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, wala kayong gagawing anuman. Sinabi ni Yahweh kay Moses, bakit mo ako tinatawag? Palagarin mo ang Israelita, itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod, mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Kakaibang himala po ito, pakikipagdigma. So, ang bansang Israel ng mga time na yon, ng mga oras na yon, ay punong-puno na po sila ng pagkatakot, sapagkat nakikita na po nila, natatanaw na po nila ng mga oras na yon, na ang lahat ng mga Ehipsyo, ang pare at ang lahat ng mga karwahe ng bansang Ehipto ay naruroon na at hinahabol na sila. Subalit kung titingnan po natin sa pasimula from verse 1 ng chapter 14, ay makikita po natin doon na sinadya ng Diyos at pinahintulutan ng Diyos na muling pagmatigasin ang puso ni Paraon upang habulin ang mga Israelite. At ang Diyos mismo na si Yahweh ang nag-utos kay Moses na dito kayo sa lugar na ito magkampo, na aakalain ng mga Ehipsyo na kayo ay naliligaw, ang sabing gano'n ni Yahweh. At nung time na nakita, at syempre sinunod po yun ni Moses, at nung time na makita ng mga Ehipsyo ay ng mga Israelita ang mga Ehipsyo, ano pong nangyari? Sinisi po nila si Moses. At syempre kung ano-anong mga masasakit na salita ang sinabi nila kay Moses. Sinasabi ko na sa iyo na iwanan mo kami, hayaan mo na lamang kami na maging alipin ng bansang Ehipto. Huwag mo na kaming alisin. Di mo ba minsan ang tao, nais mo nang akayin sa tamang pamumuhay, nais mo nang dalhin sa maayos na pamumuhay. Subalit ang kasaganaan doon, habang sila ay inaalipin, mas gusto nilang inaalipin sila kaysa sa makalaya sila sa nang aalipin sa kanila. So yun yung naging pananaw ng mga Israelita nung mga oras na yon, nung mga time na yon. Subalit, ano ang sabi ni Moses? Huwag kayong matakot. Ang sabi gano'n, lakasan ninyo ang inyong loob, sapagkat kung papaano ninyo nakikita ang mga Ehipsyong yan ngayon din, ay hindi nyo na matatanaw magpakailanman. Nakuha nyo po? Kung sa atin po kaya nangyari ang mga bagay na yon noong time na yon, talagang masisindak po tayo ng magtinding takot. Na kahit nga po sa ngayon pa lang, nakikipagdigma po tayo sa virus na ito, na kapag lumabas tayo, nagkakaroon ng takot yung iba na maaaring baka siya ay mahawaan. Hanggang ngayon ay nakikipagdigma po tayo sa isang sakit na hindi natin nakikita. Hindi natin alam kung sino ang makakasalamuha natin. Kaya nga yung iba ay halos magpahanggang sa ngayon, buwan na ang binibilang ay ayaw pa rin lumabas sa kanilang mga tahanan. Bakit nandoon po ang kanilang pagkatakot sa kanilang mga puso? Bakit sila nagkakaroon ng takot at magpahanggang sa ngayon? Ang takot na yon ay hindi naaalis sa puso ng tao dahil wala po silang Diyos.
na totoong sinasamba at pinananampalatayanan. Dahil kung meron po silang Diyos, ang sabi ng Biblia, huwag kang matatakot. Ang sabi pong ganon, sapagkat ang Diyos ang iyong tagapagtanggol at wala na pong iba pa. Kaya tingnan po natin, nung time na yon, saan po pupunta ang mga Israelite? Wala ho silang mapupuntahan eh. Kasi ang nakita lang ng mga Israelita ay yung malaking dagat na hindi nila kayang tawirin. Yon po ang karamihan ng mga Krisyano. Kahit Krisyano na ang laging nakapuko sa kanyang isip, sa kanyang pananaw, sa kanyang paningin ay yung kawalan. Kawalan ng pag-asa, lalo na't pag dumarating doon sa mga pagkakataon na merong sakit at karamdaman at malala na, nawawala na siya ng pag-asa. Bakit yung kirot at sakit na kanyang nararamdaman ay doon siya nakatuon? Minsan ang mga tao naman ay lagi na lang nakatuon kaya nagkakaroon ng takot. Dahil sa sobra na pong hinahabol na mga pinagkakautangan at wala na po siyang maibabayad, doon na lamang nakapokus sa halip na tumawag at lumuhod sa Diyos. Doon na lamang sila nakapokus. Ganon po ang nangyayari sa buhay ng tao kung titingnan po natin. Subalit ngayon, bago po natin idulog sa Diyos ang lahat ng ating mga kahilingan, ang lahat ng ating mga hinaing, tingnan po natin yung 4 na bagay na nais kong iwanan sa buhay ng bawat isa sa inyo. Yung verse 13, ano pong sabi doon? Fear not, huwag kayong matakot, lakasan mo ang iyong loob. So kahit gaano kahirap ang sitwasyon mo, kahit gaano kasakit ang nararamdaman mo, kahit gaano kagulo ang buhay na nararanasan mo, tandaan mo lamang na huwag kang matakot. Harapin mo ang kapangyarihan ng Diyos, hanapin mo ang kapangyarihan ng Diyos, at yung lakas ng loob ay ipagkakaloob ng Diyos sa iyon. Kaya nga ang habilin ni Moses, anong sabi? Huwag kayong matatakot. Yon, aalisin po natin ang takot at hayaan natin na ilagay natin sa kamay ng Diyos kung ano yung ating nararamdaman sa ating mga puso. Anong pong sabi sa aklat po ng Isaiah? Isaiah chapter 41 verse 13. For I, the Lord your God, hold your right hand. It is who say to you, fear not, I am the one who helps you. Tandaan po natin, ako si Yahweh na inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Nakuha nyo? Kahit sa 10, nandun din po yan. Huwag kang matakot sapagkat ako ang iyong Diyos. Hahawakan kita, sasamahan kita. Sabing ganon. Itataas kita ng aking kanang kamay. Yun yung pangako ng Diyos. Ganon din po ang sinasabi niya sa verse 13. Ang sabi niya, tutulungan ko kayo. Ibig sabihin, ang Diyos ay nakahanda upang ikaw ay tulungan. Kaya kung nakikita mo sa inyong harapan na para bang tilang napakalaki, napakabigat na pader na nakaharang sa iyo, na hindi makausad-usad ang buhay mo, hindi makausad-usad ang kinabukasan mo, huwag kang matatakot sa pader na yan na nakaharang sa iyong harapan. At ang Diyos ang siyang bahala upang ikaw ay bigyan ng liwanag at bigyan ng pagkakataon upang makita mo ang kanyang galaw ng kanyang kapangyarihan sa buhay mo. Ano po sabi? Sa Luke chapter 12 verse 32. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Yan, ang sarap po ng pakinggan. Ano po? Huwag kayong matakot mong tingkawan sapagkat ikinalulugod ng iyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Nakita niyo po? Kung ang puso po natin ay punong-puno ng pagtitiwala sa Diyos, hindi ho tayo makakaramdam ng takot. Kung ang puso po natin ay punong-puno ng pananampalataya sa Kanya, hindi ho tayo makakaramdam ng takot. Bakit? Sapagkat ang sabing ganon, maging ang kaharian na ipinangako ng Diyos na ibibigay sa iyo. Nakuha niyo po?
So ano pang dahilan bakit tayo magkakaroon pa ng takot sa ating kinabukasan? Ang pinakamahalaga sa lahat ay ilagay natin sa kanyang makapangyarihang kamay ang lahat ng bagay upang ang takot na yon ay maalis sa ating mga puso, sapagkat tanging ang Diyos lamang ang siyang nangako na siya ang tutulong sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung ang kaharian ay naipangako niya na ibibigay sa atin, how much more pa kaya ang lahat ng pangangailangan natin dito sa sanlibutan hindi niya kayang ibigay? Di ba? So, ibig sabihin, kaya pong ibigay ng Diyos ang lahat ng bagay dito sa atin hanggat tayo ay nabubuhay pa dito sa sanlibutan. Pangalawa, yung sa verse 14, ano pong sabi? The Lord will fight for you. Be silent. Ipagtatanggol ka ng Diyos, manahimik ka lang. Nakuha niyo po? Ang Diyos ang magtatanggol sa iyo. Parang pinagkaisa yung usapan kanina. Nakuha niyo po? Hindi ko alam yun. So, naganon yung magiging estelo ngayon ang nakwentuhan nyo kanina. Pero ito na, ito ang kasagutan ng Diyos sa inyong mga katanungan. Ang sabi niya, huwag kayong matakot. Ang sabi ng ganon, ang Diyos ang makikipaglaban para sa'yo. Kaya minsan, di ba, ang gulo sa buhay natin, sa buhay ng ating mga kapitbahay, wala naman tayong ginagawa, pero bakit tayo sinisiraan? Di ba? Dahil sila ay naiinggit sa buhay mo, kaya lahat ng paninira ay ginagawa para sa'yo, pero huwag kang matakot. Ang sabing gano'n ng Biblia, manahimik ka lang at ang Diyos ang magtatanggol para sa'yo. Kaya nga, nakakatuwa, di ba? Kasi personal na buhay natin nararanasan. Sinisira ka hindi lamang ng kapwa mo, minsan maging sarili mong pamilya ay sinisira ka dahil sa sobrang inggit sa'yo. Pero sabi ng Diyos, fear not. Manahimik ka lang sa isang tabi. Hayaan mo sa pananahimik mo ay makipag-ugnayan ka lang sa Kanya, sapagkat ang Diyos ang makikipaglaban para sa iyo. Ang Diyos ang makikipagbaka para sa iyo. Gaano man kahirap ang iyong nararanasan, gaano man kahirap ang iyong nararamdaman, ang Diyos na yon na sinasamba mo at pinaglilingkuran mo, ang siyang magtatanggol para sa iyo. Nakukuha niyo po? So, ano pong sabi? Tingnan po natin ang aklat ng Nehemiah. Nehemiah chapter 4 verse 20. In the place where you hear the sound of the trumpet, rally to us. There our God will fight for us. Ayan, di ba? Maliwanag na sinasabi. Ang Diyos ang makikipaglaban sa atin kung marinig nyo na ang tunog ng trumpeta. Kaya tuwing maririnig ninyo ang tunog ng trumpeta, magsama-sama tayo at ipaglalaban tayo ng ating Diyos. Ito yung ginagawa natin, di ba? Nasa tuwing Biyernes, nagsasama-sama tayo, nananalangin tayo, sapagkat ito lamang ang paraan upang maidulog natin sa Diyos lahat ng ating mga kaapihan, lahat ng sakit na ating nararamdaman, ay ito lamang yung paraan upang patuloy na marinig ng Diyos yung hinaing ng ating mga puso at damdamin. Yung galaw ng ating mga kaisipan ay nakikita ng Diyos yan. Kaya nga, kaysa sa magdadaldal kayo, kagaya sa isang tahanan, kung kayo ay gipit na at wala na kayong mapuntahan, lahat ng mga utang ninyo, lahat ng mga bayarin ay puros naniningil na, huwag kang matakot. Minsan, meron pang sinisigawan, meron pang minumura, pinupuntahan ng mga napag-utangan at minumura. Ang sabi ng Diyos, huwag kang matakot. Manahimik ka lang. Ibig sabihin, huwag mong tapatan yung ginagawa niya sa'yo. Manahimik ka lang sa isang tabi. Idaing mo lang sa Kanya. Makinig ka lamang sa sinasabi ng Biblia at ang Diyos ang bahalang magtanggol sa'yo. Kapag narinig mo na ang trumpeta, ibig sabihin kapag narinig nyo na ang pagpupuri, hayaan mo na manahimik
ka at magpuri ka na rin sa Diyos. Sapagkat habang tayo ay nagpupuri, nalulugod ang Diyos at doon gumagawa ang Diyos ng himala sa buhay ng bawat isa. Ano pong sabi? Number 3. Pangatlo. Go forward. Ang sabing gano'n, lumakad ka. Pinalalakad ng Diyos ang mga Israelita. Pinalalakad ng Diyos ang si Moses. At ano pong sabi sa Deuteronomy chapter 1 verse 13? The Lord our God who goes before you will himself fight for you just as he did for you in Egypt before your eyes. Ito na po yung sinasabi. Sapagkat si Yahweh ang mangunguna sa inyo at ipaglalaban niya kayong tulad ng nakita ninyong ginawa niya sa Ehipto. So, tingnan po natin yung ginawa ng Diyos nung time sa bansang Israel. Diba? Inubos niya lahat ng mga Israelites. Hinayaan na muna na tumawid sa dagat ang mga Israelita. At nung nakatawid na lahat ang mga Israelita at ang mga Egyptyo, habang ang mga Israelita ay nagmamadali na kailangan makarating na sila doon sa kabilang lupa. At ang mga Egyptyo ay naririto na nasa kalagitnaan na ng dagat, habang sila naman ngayon ay nag-aapura, nagmamadali na tumayo. At anong nangyari? Ginawa lang ng Diyos na inipon ang lahat ng mga Egyptyo. Inipon ng Diyos ang mga Egyptyo sa gitna ng dagat at saka binuhos muli ang tubig ng dagat. At doon ay namatay ang lahat ng mga Egyptyo sa gitna ng dagat at wala pong nakaligtas maliban sa Paraon, dahil ang Paraon ay hindi lulumusong. Ang mga kasundaluhan lamang at mga kabayo, mga karwahe lamang ang pinalusong niya. Subalit siya bilang hari ay nanatili, tinatanaw niya. So, tinatanaw niya kung paano gumawa ng himala ang Diyos at kung paano ipinagtanggol ng Diyos ang bayang Israel. Pang-apat, panghuli, yung sa verse 16. Lift up your staff and stretch out your hand. May tungkod siya, di ba? Ang sabing ganon, itaas mo ang tungkod mo at ang sabing ganon, i-stretch mo ang iyong kamay. Itutok mo sa gitna ng dagat at ang dagat ay mahahati. Di ba? Ang ganda ho nung pagkakagawa ng salaysay. Yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung nais niyong gumawa ng himala ang Diyos sa buhay mo, gawin po natin ang mga bagay na itinuturo ng Diyos, na inuutos ng Diyos. Ang sabi pong ganon, 2 Chronicles chapter 20 verse 17, you will not need to fight in this battle. Stand firm, hold your possession and see the salvation of the Lord on your behalf. O Judah and Jerusalem, do not be afraid and do not be dismayed. Tomorrow, go out against them, and the Lord will be with you. Yun, nakita nyo po? Ang Diyos ay kasama ninyo at sasamahan kayo. Ang sabi po niya, muli ko pong uulitin ang ating verses na nais ko pong iwanan sa inyo at dito po tayo magtatapos. Babasahin ko po muli. And Moses said to the people, fear not, stand firm and see the salvation of the Lord, which He will work for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall never see again. Ang sabi po niya, the Lord will fight for you and you have only to be silent. The Lord said to Moses, why do you cry to me? Tell the people of Israel to go forward. Lift your staff and stretch out your hand over the sea and divided it. The people of Israel may go through a dry ground.
So yan. Kaya nga kung titingnan po natin, umiiyak si Moses noong mga time na yon. Kasi sinisisi po siya ng mga tao. Ganyan po ang sakit na nararamdaman ng isang leader, ng isang namumuna sa mga tupa, na dumarating kapag ka ang tupa ay mayroong napapahamak o may nararamdaman. Minsan ang sinisisi po ay ang leader. Hindi nila iniisip na kung minsan may mga leader naman po kasi na totoong lingkod ng Diyos. Hindi lahat ng leader, hindi po lahat ng mga manggagawa ay totoong kinasihan ng Espiritu ng Diyos. Makikita po ninyo yan at malalaman po ninyo yan. Sa Espiritu, sa puso ninyo ay magtutugma po yan kapag ka ang galaw ng salita ng Diyos ay tumutugma sa puso ninyo. Tinitiyak ko po sa inyo, ang leader na yon ay kinasihan ng Espiritu ng Diyos. Si Moses nung time na yon, palibhasa ang mga Israelita, wala nang natatanaw kundi ang puro na lang physical na kasiyahan nila ang kanilang nararamdaman. Ang laging natatanaw na lamang ng mga Israelite ay yung magiging kapahamakan nila. Hindi nila iniisip na merong Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto, merong Diyos na nagmahal sa kanila. Hindi nila inisip ng mga panahon na yon na yung makapangyarihang Diyos ay kaya silang iligtas. Hindi nila iniisip na yung Diyos na yon ay nangako sa kanila na ayaw silang maghirap, ayaw silang gawing alipin habang panahon. Kaya nga dahil sa pagmamahal ng Diyos, ayaw ng Diyos na ang bawat isang tao ay manatiling alipin ng sanlibutan. Ayaw ng Diyos na ang bawat isang tao na kanyang nilikha ay manatiling alipin ng kasalanan. Kaya nga anong ginagawa ng Diyos? Kahit tayo ay nagkakasala, patuloy pa rin niya tayong inaakay. Patuloy pa rin niya tayong kinukuha sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan upang matanaw mo ang kapangyarihan ng Diyos na gagalaw para sa buhay mo. Dahil ayaw ng Diyos na maging alipin ka. Ayaw ng Diyos na maging alipin ka sa kahirapan. Ayaw ng Diyos na maging alipin ka sa kasalanan. Ayaw ng Diyos na maging alipin ka sa sakit at karamdaman. Ang nais ng Diyos ay palayain ka. Kaya nga, anong sabi ng Diyos sa mga time na yon? Bakit ka umiiyak? Kasi ganun po ang lingkod ng Diyos. Si Moses, anong ginawa ni Moses? Umiyak sa harapan ng Diyos. Si Moses, nakalimutan din ni Moses na bago siya utusan ng Diyos, ay binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng tungkod. Yung tungkod na yun ang magiging basihan, na yun ang gagamitin niya upang gawin lahat ng himala at kababalaghan. Tingnan niyo po nung time na ang mga Israelites ay nauuhaw. Anong ginawa ni Moses? Umiyak na naman sa Diyos kasi sinisi na naman siya ng mga Israelita. So, ano sabi na? Anong ginagawa ng hawak mo? Paluin mo lamang ang bato at lalabas ang tubig. Grabe! Diba? Ganon katindi. Kasi tayo minsan, sa totoo lang, palibhasa tayo po ay nasa laman. Nasasaktan po tayo. Nasasaktan po tayo. Lalo na't kapag may naririnig tayong sinisisi tayo, sinisiraan tayo, nasasaktan tayo. Minsan nakakalimutan natin na meron palang Diyos na nangako sa atin na hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan. Minsan nakalimutan natin na meron palang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na gusto tayong palayain sa gitna ng ating kalalagayan. Nakakalimutan natin minsan yan. Kaya nga patuloy na pinaaalala ng Diyos, huwag kang matakot. Ako ang kasama mo. Kaya nga nung umiiyak si Moses, dahil sinisisi siya ng mga Israelites, na dito mo lang pala kami dadalhin para kami ay mamatay. O yun ang salita ng mga Israelita. Sana man lang, iniwan mo na lang kami doon. Hayaan mo nang maging alipin kami. Gusto ninyo, ayaw ng Diyos na maging alipin ka. Di ba? Nakikita natin yung sitwasyon ng buhay ng mga Israelita nung time na yun. Kaya nung sabi ng Diyos kay Moses, kailangan pang utusan ng Diyos si Moses. Yung tungkod mo, ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng kapangyarihan para gamitin
buhay mo upang magtagumpay ka sa sanlibutan ito. At yung takot na yon ay mawawala sa buhay ng bawat isa sa atin. At ang tagumpay ay makakamtan ng bawat isa. Kasi kung paano ng Diyos iniligtas ang bansang Israel ng mga time na yon na kanilang kapahamakan, ililigtas din po tayo ngayon. Noon, wala siyang anak nung mga panahon na yon na nabuhos ang dugo sa krus ng Kalbaryo. Mas lalo't higit ngayon na meron siyang anak na si Kristo Jesus na nabuhos ang dugo sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon ng kapatawaran ang lahat ng pagkakasala ng bawat isa. At yung dugo na yon ay makapangyarihan yon na taglay ng bawat isa sa atin. Kaya anuman ang mangyari dyan sa sanlibutan, magkagutom man yan, hayaan na natin sila sapagkat alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos, hindi pahihintulutan ng Diyos na magutom ka sapagkat nasaan ang patutuo ng kapangyarihan ng Diyos kung ikaw pala ay gugutumin ng Diyos. Yaan ang sinasabi ng mga Israelita, dito mo lang pala kami papatayin. Bakit? Nakikita kasi nila yung dead end, kumbaga, yung kawalan. Bakit hindi natin tingnan ang mas higit na makapangyarihan? Yun ay ang Diyos na ating sinasamba at ating pinaglilingkuran. Kayang gawin ang lahat. Kaya nga kung imposible sa tao, sa Diyos ay walang imposible. Huwag natin tingnan kung ano yung nakaharang, kung ano yung nararamdaman, kung ano yung nakikita natin. Ang sabi, itaas lamang natin ang ating mga kamay, lumuhod tayo sa Diyos, at manatili tayong tahimik sa paninilbihan sa Kanya. At ang Diyos, ang galaw at kapangyarihan ng Diyos ay makikita kung papaano kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Lalo't higit po sa ating mga pamilya at sa ating sambahayan. Ang Diyos ay kikilos, siya ay gagawa ng himala. Kung papaano siya gumawa ng himala noon sa panahon ni Moses sa bansang Israel, gagawa mas lalo't higit na gagawa po siya ng himala sa ngayon. Dahil ang kanyang bugtong na anak na minamahal niya ang naging kapalit ng mga himala na yon na maaaring gawin ng Diyos sa ating mga buhay hanggang magpakailanman, sapagkat alam natin na ang Diyos ay Diyos na walang hanggan. Lahat po tayo ay po. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa iyong katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat po na sa tindi ng iyong kapangyarihan sa aming mga buhay ay patuloy po kami, O Diyos, na nagtitiwala. Patuloy po kami umaasa sa pagkilos mo sa buhay ng bawat isa. Aking Ama, patuloy ko pong dinadalangin sa iyo ang lahat ng mga nagbigay ng oras upang patuloy na mapakinggan ang iyong mga salita. Silyuhan mo po ito, Diyos, sa kanilang mga puso at makita po ito sa kanilang mga buhay. Hayaan mo, aking Ama, na ikaw lamang ang Diyos na siyang patuloy na kumilos at gumalaw sa buhay ng bawat isa sa kanila. Ang buhay po nila, maging ang kanilang pamilya, patuloy mo pong pagpalain, patuloy nyo pong iparamdam sa kanila ang tunay na pagmamahal na nagmumula sa iyo. Gamitin mo po, O Diyos, ang mga salita mo upang magligtas ka ng maraming kaluluwa. Hayaan mo, aming Ama, na ang bawat salita mo, O Diyos, na aming napapag-aralan ay patuloy mo po itong gamitin at patuloy mo pong silyuhan sa puso at buhay ng bawat isang nakakapakinig. Ama, sa pagdulog po namin sa iyo sa lahat ng aming mga hinaing, O Diyos, hayaan mo na ang kapangyarihan mo lamang ang siyang gumalaw at patuloy na ikaw ang siyang kikilos at tutugon sa lahat ng aming mga panalangin. O Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen. Amen po. Muli po ay kapagpalang hapon sa ating lahat.